Mga kabayan, ibinunyag ng Department of Justice o DOJ na hawak na nila ang mga listahan ng mga Pilipinong opisyal na tumulong sa pagtakas sa grupo ni Alice Go papalabas ng bansa. Sa darating na Lunes ay ilalabas ito sa publiko kasabay ng pagdinig sa Senado kung saan ay inaasahan ang pagdalo ni Alice Go para magpaliwanag at isiwalat ang mga taong kasabot nito sa pagtakas at maging sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. There are definitely personnel or persons of interest in the Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, but that does not discount the fact that maybe there are also private individuals who helped in the escape. Sa isang video na ibinahagi sa social media, makikita ang aktwal na pag-aresto kay Alice Go sa isang bahay na kanyang tinuluyan sa Indonesia. Hey, Alice. Nakitang nakaupo sa likod ng pinto ang dating mayora habang inaaresto ng Indonesian Police bandang 1:00 ng madaling araw nito nakaraang Miyerkules. Nakapantulog pa ito ng kanilang maabutan. Nagpaalam pa ito sa mga otoridad na magpapalit ng damit bago sumama sa kanila. At doon ay makikitang kinapkapan siya ng isang babaeng pulis bago dalahin sa presinto. Let me change my clothes. You can change your clothes later in the office. Ayon sa mga otoridad doon, may tumulong sa kanyang isang babaeng monghe para magtago sa kanyang bahay. Dahil dito nagpahayag naman si Senator Sherwin Gatchalian ng pagkalungkot at tila insulto sa ating mga otoridad. Ayon kay Gatchalian, nakakahiya dahil halos 2 buwan siyang pinaghahanap sa bansa ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Pero natakasan pa tayo at ang nakakadismaya ay sa ibang bansa pa siya nahuli ng mga otoridad doon sa loob lang ng halos ilang araw. Yan nga ang biro ng mga netizens, no? Nakita ko nga sa Makaseli, nakita ko rin yan sa mga post na mas maganda pa patakasin dahil nahuhuli pa sa ibang bansa kaysa sarili nating bansa. Ito man ay biro pero masakit na biro para sa mga enforcement agencies natin dahil katotohanan to, no? Dahil kung titignan natin yung timeline, halos 2 buwan hinahanap si Alice Go, si Sheila Go, si Cassandra, pero hindi mahanap-hanap sa sarili nating bansa. At nagkaroon ng tip na nasa Malaysia, Singapore sila at Indonesia, at doon pa nahuli sa Indonesia dahil nga nagkaroon ng tip at naabisuhan na yung mga enforcement agency sa Indonesia. At napakabilis rin, ha? Sa gagawing pagdinig sa Senado sa darating na Lunes, naniniwala at umaasa si Gatchalian na isisiwalat ni Alice Go ang mga kasabot niya sa pagtakas at maging ang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot at kasamahan niya sa pagpapatakbo ng pogo sa bansa. Ako, umaasa ako, no? At nananawagan din ako sa kanya na sabihin niya kung sino pa yung mga kasamahan niya dito sa Pogo Hub. Sa Bamban at kung alam niya sa Porac rin. Dahil hindi pa malinaw kung sino ang kanyang funder. No? Malinaw na kasabwat siya dito. No? Malinaw siya ang nagpapasok ng Pogo dito. Pero hindi malinaw kung sino ang kanyang funder. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, pagbabayaran ni Alice Go ang lahat ng makasinungalingan niya ginawa sa Senado at sa sambayan ng Pilipino dahil gigisahin siya sa Senado sa darating na Lunes. Alice Guo, the fake Filipino, will have a lot of explaining to do on Monday. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago, pagtakas, at ang panloloko sa sambayan ng Pilipinas. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sir, kayo nagsabi noon na parang dead end na at kumpiyansa kayo na talagang mahuhuli na itong si Alice Guo na siyang nangyari na kung saan mga nahuli po abroad doon sa Indonesia, mas maganda bala na lumalabas sila ng bansa at mas maaresto sila kaysa nandito sila sa ating bansa? Yan nga ang biro ng mga netizens, no? Nakita ko nga sa Makaseli, nakita ko rin yan sa mga post na mas maganda pa patakasin dahil nahuhuli pa sa ibang bansa kaysa sarili nating bansa.
ito man ay biro pero masakit na biro para sa mga enforcement agencies natin dahil katotohanan to, no? Dahil kung titignan natin yung timeline, halos 2 buwan hinahanap si Alice Go, si Sheila Go, si Cassandra, pero hindi mahanap-hanap sa sarili nating bansa. At nagkaroon ng tip na nasa Malaysia, Singapore sila at Indonesia, at doon pa nahuli sa Indonesia dahil nga nagkaroon ng tip at naabisuhan na yung mga enforcement agency sa Indonesia. At napakabilis rin, ha? Kung titignan natin yung timeline, sa loob ng 10 araw, wala pang 2 linggo, ay nahuli na si Sheila Go, Cassandra, at ngayon si Alice Guo. Ang sinasabi ho ni Alice, kaya daw siya umalis ng bansa, ay dahil meron siyang death threat. Kaya daw, kumbaga, ang feeling niya, nasa panganib siya kung mananatili dito. So, mas mabuti ho ba na sa halip na lumabas siya ng bansa, sumuko na lang siya nung nandito siya para mas secured siya kung nasa kamay ng Senate o ng mga otoridad sa ating bansa? Para sa akin, Sally, hindi ako naniniwala dyan, no? At feeling ko nagsisinungaling ulit siya. At nakita naman natin yung kanyang track record sa pagsisinungaling. At kahit klaro na yung ebidensya, kaya niya magsinungaling sa harap nating lahat. Dahil kung panganib na ang buhay niya dito, dapat inireport niya yan sa ating kapulisan. Mas tingin ko, mas panganib pa yung kanyang buhay sa labas ng Pilipinas dahil kung napanood ko yung isang interview sa Interpol sa Indonesia, apparently talon siya ng talon ng iba't ibang hotel, iba't ibang bahay, at hindi naman siya nakakapagsalita ng bahasa. So, ang ibig ko sabihin, mas mahirap gumalaw sa isang bansa na hindi mo kabisado at hindi mo alam yung lingwahe. Pero At kaya para sa akin, hindi ako naniniwala sa kanyang storya. Sir, according dun sa Interpol yata yun, from Indonesia, maraming sumusuporta kay Alice nung nasa Indonesia. May Chinese national, meron ding Indonesian. At meron daw doon na isa na parang nagbabayad ba ng kanyang mga pinupuntahang bahay. Na ito daw ho isa sa mga boss doon sa Lucky South 99. Ito ho yung niraid na... Si Jiang Jie. Oho. So it Si Jiang means... Jie. So sir, ano indication na napakalawak ng network o talagang may sindikato na connected itong si Alice kaya kahit naandun may mga tumutulong sa kanya? Tama ka dyan, Sally. No? Maganda yung observation mo. Si Jiang Jie kasi ay presidente ng Lucky South 99 nung in-incorporate to in year 2019. Pinalitan lang siya nung ilang taon ang nakalipas. Pero siya ang umpisang nagbuo nito, Lucky South 99. Kaya itong pahayag ng Interpol at ebidensya, magpapatunay na ang PORAC at ang Bamban ay iisa lang o magkakilala sila. Dahil si Jiang Jie ay boss ng Lucky South 99. Si Alice Go naman ang nagbuo ng Hongsheng. Diba? Siya nag-apply ng letter of no objection at iba pang mga papeles. So by this virtue, may connection between si Jiang Jie at si Alice Guo. Kaya itong dalawang Pogo Hub sa Bamban at sa PORAC, makikita natin talaga magkadugtong sila. Ang malaking tanong sir, kasi on Monday, invited na itong si Alice Guo, bagamat bigo ang Senate na makuha yung custody ni Alice Guo dahil ang galing ng timing sir, nung pauwi siya, biglang may ini-issue na warrant of arrest yung Tarlac RTC, tapos hindi ho nagbayad ng bail para nandun pa rin yung custodiya. So parang makikiusap pa o hingi pa ng request ang Senate para mapaharap si Alice Guo. So on Monday, pagharap niya, kayo ba'y umaasa na magsasalita siya? Ituturo na niya yung mga tao na nasa likod nitong mga illegal pogo operation dyan sa Tarlac at sa Pampanga? Ako umaasa ako, no, at nananawagan din ako sa kanya na sabihin niya kung sino pa yung mga kasamahan niya dito sa Pogo Hub sa Bamban at kung alam niya sa PORAC rin. Dahil hindi pa malinaw kung sino ang kanyang funder. No? Malinaw na kasabwat siya dito. No? Malinaw siya ang nagpapasok ng Pogo dito.
pero hindi malinaw kung sino ang kanyang funder. At makikita rin natin, kung dudugtong rin natin to doon sa mga interview sa Interpol sa Indonesia, talagang transnational crime to. Ibig sabihin, itong mga kriminal na ito, hindi lang dito sa ating bansa nag-ooperate. Nag-ooperate sa Indonesia, nag-ooperate sa Malaysia. Kung matatanda mo sa kwento ni Sheila, may Malaysia na sumundo sa kanila. At nag-ooperate din sa Singapore dahil partner ni Alice Go ay yung Singaporean money launderer. So makikita natin na nag-ooperate sila dito sa Southeast Asia. At yung kwento nga ng Interpol na marami siyang connection, patunay rin to na mayroon talagang connection siya sa mga operator sa labas ng Pilipinas. At dapat natin malaman kung sino-sino yun. At kung mayroon pa silang operation dito, dapat rin na mailabas natin itong ganitong impormasyon. So, very crucial ho yung pagharap niya on Monday. So, ngayon po ba, sir, ang kayo bilang isa sa napakarami na kukuha mga dokumento, wala pa rin kayong hawak kung sino yung funder, sino pa yung ibang mga kasamahan ni Alice Go para on Monday ipa-validate na lang ito sa kanya? Dahil kung hindi... Maganda tanong yan, Shelly. Magandang observation, no? Actually, dyan nga kami nadidismaya sa AMLAC, no? Dahil nahihirapan kaming ipalabas to sa publiko para maintindihan ng publiko yung laki, yung gravity nitong itong krimen na ito. Dahil hanggat hindi matapos ang investigasyon ng AMLAC at hanggat hindi sila makafile ng kaso, hindi namin pwedeng ilabas to sa publiko. Meron kaming information. Meron kaming alam namin yung takbo nitong operasyon na ito, pero hindi pa rin namin pwedeng ilabas sa publiko hanggat matapos yung kanilang investigasyon at mag-file ng case. Kaya nga nung huling hearing, yun yung aming ni Senator Joel na hanggat kailan ba ito matatapos dahil halos 4 na buwan na tayo nag-iimbestiga, yung mga ibang ahensya nakafile na ng case. Pero itong AMLAC to, hindi pa sila natatapos. At nangako naman na hopefully by end of the month to second week of October, makaka-file na ulit sila. Yung mas malaki pang money laundering. Yung final kasi nila, Sa DOJ. yung final nila itong recently, maliit na kaso lang to, no, tungkol sa expenses. Ang sinasabi lang nung kaso, na yung ginamit ng pangbayad sa Baufulan ay nanggaling sa family corporation ni Alice Guo. Pero yung mas malaki pa na kaso, hindi pa sila tapos sa pag-iimbestiga. So sir, kung ang pagbabata yung na-file na nila sa DOJ, ano yun, hindi yun yung sinasabi na may 7 to 14 years na imprisonment kada count nung kaso? Iba pa yun. Iba pa yan, Shelly. So, madadagdagan pa yan kung ma-file nila itong mas malaki pang money laundering case. Pero dun sa mas malaking money laundering case, may mga hawak na ho kayong dokumento, may pangalan ng mga tao na involved na hindi nyo palang mailabas sa publiko? Tama, Shelly. Dahil kung matatandaan natin, ito ay binigay sa amin during executive session. At kami ay, kumbaga, bound kami, nakatali kami doon sa rules ng executive session. Pero sir, yung mga names na yun, lahat po ba mga dayuhan o merong Pinoy? Iba-iba. May Pinoy, may dayuhan, iba-iba. So sir, ngayong doon sa nangyari ho na proseso ng pag-aresto kay Alice Guo, di ba, na kayo isa sa mga nagsabi na napaka-unprofessional kasi parang treatment celebrity samantalang fugitive itong si Alice Guo. Pero ang Pangulo parang hindi naman niya minasama dahil tayo daw ay sanay sa selfie capital pa nga daw ang bansa. Pero kayo naninindigan kayo na parang napaka-inappropriate ho yung nangyari na nagpa-selfie, todo smile pa yung ilan nating opisyal, taga-NBI, BI at maging ang ating kalihim ng DILG at hepe ng PNP. Shelly, ang selfie kasi may panahon yan kung masaya o hindi naman seryoso yung sitwasyon, wala namang issue o walang problema sa pagse-selfie at wala rin problema i-post. Pero kung ikaw ay nandoon para arestuhin ang isang pugante at dadalhin mo sa sarili nating bansa dahil tumakas nga siya maraming nahirapan. We have to understand, Sally, maraming nahirapan dito. Hindi lang Senado, kung hindi mga enforcement agencies natin,
pati Indonesian enforcement agencies at maraming napahiya, no? Tayo napahiya, enforcement agencies. Kaya hindi natin dapat ikatuwa itong paghuli ni Alice Go. Dahil pinahirapan niya tayo sa kanyang pagtakas. Kaya ako naniniwala kasi ang pananaw ko kasi mga ganitong selfie may panahon yan. At yung paghuli sa isang pugante hindi panahon para gawing light moment at mag-selfie at mag-post dahil hindi kumbaga itong taong to kumbaga hindi karapat-dapat na gawing masayang sitwasyon. Pero ang sabi nga, wala naman daw nalabag na batas. Pero siguro, meron lang inappropriate dun sa kanilang naging actuation ba dun sa ganung sitwasyon? Tama naman, Selly. Wala naman na nalabag sa batas kung tutusin. Pero ano ito pagkatao mo ito at professionalism. At tingin ko magsilbi nilang aral to sa ating lahat na ang selfie at pagpo-post, meron talagang panahon yan. At yung mga ganitong seryosong sitwasyon ay wag nating paglaruan at gawing light moment. So, acceptable sa inyo yung paliwanag ni Secretary Abalos, sir? Para sa akin, acceptable after siya nagpaliwanag. Dahil importante rin yung talagang detaling paliwanag niya. So, on Monday, hindi naman po kinakailangan paharapin sina DILG Secretary Abalos at PNP Chief Marbil after nung naging kontrobersya sa kanilang pagsundo kay Alice. I think ang maging controversial doon at again lesson sa atin itong actually mas malaki kasing naging controversy yung picture na naka mochi-mochi pa yata Ganyan. parang yun na naging controversy no? So I think lesson sa atin sa lahat na pag may ganitong operasyon ingat rin tayo sa mga picture o no, dahil nga yung picture speaks 1,000 words hindi mo alam po ano yung nangyari talaga doon. At I think lesson sa atin na kung may ganitong seryosong operasyon ay limitahan na lang yung pwedeng pumasok sa kwarto dahil nakita ko Selly doon sa ang daming taong pumasok Hindi mo na makokontrol kung sino nagse-selfie, sino nagbi-video Yes, Kanya-kanyang post na pagdating doon at doon na nagkaroon ng problema. Bagay na hindi ho nangyaring ganyang eksena nung sunduin itong sila Sheila at saka si Cassandra. Correct. Yun nga ang ko rin na-notice ko nung kay Sheila, kay Sandra, tinago ka agad sa kwarto, di ba? Nakabulan pa nga At wala nga ganun na narrative, no? Kaagad na pauwi dito ng tahimik, pumunta sa NBI Center, and then after that, pumunta sa Senate at sa Kongreso. So, wala namang ganung exposure, no? Kaya again, lesson 'yan para sa lahat na dapat maging maging maingat at sa mga ganitong exposure. Sir, any comment? Kasi parang may report ngayon na sinabi yata ng abogado nitong si Cassandra Leong na hindi ito naka-attend nung last hearing ng Senate na parang hindi na daw ito haharap sa congressional inquiry dahil meron silang kinote na jail is better than Congress. Hindi naman niya option yan, Selly. As long as merong contempt at may arrest order, dapat siya dumalo sa Senado o sa Kongreso. So hindi niya option yan. At nabasa ko nga yan kanina na nagkakaroon yata siya ng mental health issue. Ang sagot ko dyan, Selly, nung ginagawa nila yung krimen, wala naman silang mental health issue. Hindi sila mahuli-huli, malaya silang nakakapag-isip na maayos. Ngayon nahuli na sila at iniimbestigahan na, tsaka lang nagkakaroon ng dahilan na mental health issue. Hindi mabenta sa akin yan at kailangan sila dumalo ng Senado o Kongreso. Sir, itong DOJ, parang sinasabi nila na malapit na daw nilang ma-identify sino yung mga tumulong dito kay Alice Guo na makalabas ng Pilipinas. Ang Senate din ba, sir? Can you say na malapit nyo na rin bang matukoy? Honestly, Selly, marami kaming information na kukuha. In fact, ako may mga nakukuhang mga anonymous na text. Pero binavalidate pa rin namin kung totoo ito o hindi. Kung makita naman ng DOJ, then well and good. No? Ang importante naman dito ay mayroong maparusahan. Kung pribadong sektor siya, makasuhan rin siya at maparusahan. Dahil sigurado ako, 100%. No? Kung totoo man yung kanyang
boat trip. Nagbangka sila at parang fishing vessel yata yung sinakyan nila. Sigurado ako may tumulong sa kanila. Sino yung taong yun? At meron mang government official yun, sino yung government official na yun? So, importante na malaman natin kung sino-sino yung mga taong yun. Umaasa kayo, sir, na kasi parang itong sina Sheila, pangalawang beses na niya, naninindigan siya sa mga una niyang narrative, parang, so umaasa naman kayo, sir, na eventually, kasi di ba, meron na kayong binanggit na, pwede kayong makulong na about 609 to 1,200 plus years imprisonment dahil dun sa kanilang napakaraming kaso ng money laundering. Sa tingin nyo, may pag-asa pang makumbinsi sila na magsabi talaga ng katotohanan? Ang susi dyan ay si Go Huaping, aka Alice Go. No, kasi sa storya ni Sheila, siya talaga yung pasimuno nito. At ako naniniwala ko na siya yung isa pasimuno nito. At kaya sa Monday, isa siguro sa pinakamahalagang question, tanong yung sino yung tumulong sa kanilang makatakas at paalis at saan, no? Hindi na siguro pwedeng sabihin hindi na pwedeng i-recycle yung kwento ni Sheila dahil katawa-tawa naman yon. So, yan ang isa sa mga mahalagang tanong na dapat masagot ni Alice Guo.